Hello guys, ito ang katuloy ng ating Puson model in Transportation Engineering. And meron example galing po sa libro na Principles of Highway Engineering, something galing po ito sa libro na may title na Principles of Highway Engineering and Traffic Analysis by Fred Mannering and Scott Washburn. So 5th edition ito, kinuha ko lang to sa online, and ang year na to ay matagal na, 19 plus ata. I'm not sure, basta matagal na to. And hindi ko mai-recommend to sa mga ibang university dyan na ISO certified kasi sa mga teachers dyan na nanood, hindi po nila ina-accept ito as a reference, so baka ayaw nila tong video na to kasi ito ay ginagamit ko lang ang example galing sa libro na matagal na. Pero anyway, sa mga hindi ISO certified, kasi kinuha ko lang to sa CHED memorandum, itong reference na to. Kinuha ko lang yan sa CHED memorandum, sinuggest niya eh. Hindi yan ang ginawa kong basihan. So ayun. Okay, ito daw ang example. Kung babasahin natin tong problem, matatagalan tayo. Ang ibig sabihin na dyan, hinahanap daw natin, before yung hinahanap, sinasabi niya na pumunta ka daw sa isang kalsada. Nag-measure ka daw ng kung ilang sasakyan ang dumadaan per 1 minute interval for 15 minutes. Kasi from 12 o'clock to 12:15, after that umuwi ka na. Diba? So 12 o'clock to 12:01, for example, ang nabilang mo na sasakyan na dumaan is 3. 12:01 to 12:02, 5 naman. And so on. So, ito, practical to. Galing to sa outside world, binilang mo lang yung mga sasakyan. And so, kung tutusin, ang total number of time dito, 15 minutes. Pero, ito, total time. So, ang total time mo ay 15 minutes or 15 times 60 seconds. So, 900 seconds lahat yan. Tapos, yung total number of vehicles sa loob ng 900 seconds, isa mo lang yung number of vehicles na na-measure mo. Yan. 101 vehicles. And then, so, ang average vehicles per second na dumadaan sa kalsada na yan, i-divide mo lang yung total number of vehicles over the total time. Kasi yun yung corresponding niya. So, yan. Vehicle per second. And, kung babalikan natin ang problem, sabi na dito, 60 second interval, 1 minute yun, di ba? Ang kinukuha natin, sabi na dito, what is the probability that 6 or more vehicles will arrive in each of the next 3 60-second time intervals na 12:15 to 12:16, 12:16 to 12:17, 12:17 to 12:18. Kaya ako drawing, nilagay pala dito sa table yung 12:16 to 12:17. Ganon. Wala pa sila. Pero probability ang kinukuha natin, hindi talaga natin lalagyan ng number ito kasi probability lang. Sabi niya, ano daw yung probability na merong dadaan na 6 or more vehicles sa time na yun. Sa tigwa 1 minute na interval, sa 12:15 to 12:16 and so on. So yung interval na time, ito yung time interval na t, 1 minute or 60 seconds. Yan. So, ano na gawin natin? Ang gawin natin, kunin na natin ang probability ng dumadaan na 6 or more na sasakyan. Paano natin makuha yan? Kailangan muna natin, tulad nung nangyari nung last video, kailangan muna natin kunin ang probability na may dadaan na 5 or less. Tapos i-minus natin yan sa 1. So, ang gagawin ko dyan is ilista ko na lang sa formula. Kukunin ko yung probability na may dadaan na
So, kukunin ko yung probability na may dadaan na 5 or less. Which is, hindi natin alam yan. Tapos mamaya, kukunin ko na yung probability na 6 or more. So, ginrupo ko sila as isang probability. Let's say x na lang yan. X yung value ng p or less. Yung 5 or less. Siyempre, kung kukunin ko na yung 6 or more, 100% or 1 minus x para makuha natin ang probability. Kasi ang complete na probability, ang masasabi natin na sure ay 1 or 100%. So, i-minus lang natin yan sa probability na may 5 or less and makukuha na natin yung probability na 6 or more. So, dalawang grupo lang yan, guys. So, para makuha naman yung 5 or less, kunin natin ang probability na may dadaan na 0, may dadaan na 1, may dadaan na 2, 1, 3, 4, 5. Hanggang 5. So, dito, number of vehicles, tapos probability. Or PN. Dito sa number of vehicles, let's say 0. 1, 2, 3, 4, 5. Then dito, 6 or more. So, gamitin na natin sa emulator, guys. Ilista ko na lang yung, di ba yung formula niya is lambda 0.112 times 60-second interval. And then, nakalimutan ko yung formula, raised to x. And then, i-multiply ko ulit yan sa Euler's constant. Tapos, raised to negative 0.112 times 60. And then, alpha x exclamation mark or factorial. So, saan yung factorial? Ayun. Yan. Ang gagawin ko, calc na lang ulit. 0. So, 0.123. And then, calc ulit. 1 naman. 0.123. Next, calc naman. 0.027. Calc naman 2.061. Okay, calc naman 4. 0.103. 0.103. 5 last. 0.138. Pag sa 6 or more, alam naman natin na i-minus lang natin. So, yung probability na 0 to 5, ang probability na 0 to 5 ng dadaan ay equals to sum ng lahat ng probability from 0 to 5. Yeah. And so, ang ating 6 or more, ima-minus lang natin yung 1 sa 0 to 5. So, yan yun. Tapos, kung i-convert na natin yan into percentage, tapos kung ito total natin, dapat 100% yan. Yan. 100%. Okay. So, ang 6 or more ay for ano lang to for 1 minute or 60 second time interval lang. Ang kailangan kasi dito, sabi niya dito sa problem, what is the probability that 6 or more vehicles will arrive in each of the next 3-second time intervals? So, sabi niya, dapat sunod-sunod daw
From 12-16, 12-17, dapat 6 or more. 12-17 to 12-18, 6 or more pa rin. 12-19 to 12-20, 6 or more pa rin. Kung natutunan niyo na ang principle ng probability, ang gagawin mo dyan para ano daw ang probability na tuloy-tuloy ng 6 or more. Ganito ang gagawin mo. So, yung probability na 6 or more. Six or more for 3 60-sec intervals. Ay i-multiply mo yung 6 or more na probability sa 60-second time interval ng 3 beses sa kanyang sarili. Or, i-raise to 3 mo na lang. Exponent. So, 66.17% times itself 3 times. Kaya, yeah, exponent mo 3. Yan. So, kung ibig niyang sabihin, 28.97% chance na kung naghintay ka ng 12.16 to 12.20, tuloy-tuloy na puro 6 or more na sasakyan ang bilang na dumadaan ng tigwa 1 minute na interval. Gets? So, ito na yung tamang sagot. So, yan yan. So, yan yung sagot. Answer. So, kung yan yung answer, 28.97, check lang natin sa libro kung tama kami. 29.3 ay 29.3. Kakaiba to Pero yung ano niya, 6642. 6642. Kasi ang nangyari, kung titignan ko ang solution niya, ito daw yung summation niya. 0112, ako 012. Wait lang, 012 ba talaga to? 12% kasi move to 8%. Nagkaiba kasi kami sa decimal. Ito, 27, 6. Ito, imbis na 6.1 yan, 6.1. Sa akin 6.1%, ito 6.06. Ayan, malaki ang pagkaiba namin. So, sa kanya 2.29%. Sa akin din kasi nag-round up ako. Anyway, ganun yung idea guys. Madali lang to. So, hindi ko na maisusulat dito kung ilang sasakyan. O ilang anong dadaan dyan. Tingnan mo na lang dito sa probability. Chance lang yan. Chance, hindi mo pa alam kasi. Most probably, ang dadaan dyan is, hindi ko pa sure kasi ito 6 or more kasi ito. Pwedeng 5. Pwedeng nasa 6. Parang ganun.